DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, 15 ng Nobyembre 2024. Uy, swelday! Sa ulo ng ating mga balita, bagyong Opel humina matapos maglandfall sa Cagayan. Pepito naman, inaasahang maglalandfall ngayong weekend. Posibleng maging super typhoon. Itong lugar nasa ilalim na ng signal number 1. Pilipinas hindi makikipagtulungan sa International Criminal Court, pero hindi rin haharangin ang drug war probe kung ito ang gusto ni Mayor Digong Duterte. PNP pinaninindigan na walang politiko o opisyal ng pulisya na tumulong para makalabas ng bansa si Alice Guo noong Hulyo. Temporary ban sa poultry products na at ibang ibon mula Japan at Austria ipinatupad na ng Department of Agriculture. Alkalde ng isang bayan sa Oriental Mindoro inireklamo ng harassment ng 4 na miyembro ng media. Kita naman ang Philippine gaming sector lumago ng higit sa 94 billion pesos sa third quarter ng taong kasalukuyan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, humina na ang Super Typhoon Opel na may international name na Usagi. Matapos itong maglandfall sa Bagao, Cagayan kahapon ng hapon, inaasahan itong lalabas ng bansa sa Lunes pa. Ayon sa Pag-asa, inaasahang nagkaroon ng ikalawang landfall ang bagyong Opel kagabi matapos itong dumaan sa Babuyan Island. Huling namataan ang bagyong Opel sa coastal waters ng Calayan, Cagayan, taglay na lakas na hangin na 130 km bawat oras malapit sa gitna at magbugsong aabot naman ng 200 km bawat oras. Sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang liliko si Opel sa Hilaga-Hilagang Kanluran patungong Hilaga sa Biyernes hanggang sa umaga ng Sabado. Nananatiling nakataas ang signal number 4 sa northern portion ng Cagayan kabilang na ang Babuyan Island. Signal number 3 naman na nakataas sa southern portion ng Batanes, central at southeastern portion ng mainland Cagayan, northern at central portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Ang mga lugar naman na nasa signal number 2 ay ang mga sumusunod: rest of Batanes, rest of Cagayan, northern portion ng Isabela, rest of Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at rest of Ilocos Norte. Ang mga lugar naman na nasa ilalim ng signal number 1 ay ang rest of Isabela, northeastern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Abra, rest of Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern at central portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa norte. Inaasahang lalakas pa at maglalandfall naman ang severe tropical storm Pepito sa Sabado o araw ng Linggo. Ayon sa Pag-asa, ang landfall ay maaaring mag-shift sa saklaw na forecast confidence cone mula eastern coast ng Central Luzon patungo sa eastern coast ng Eastern Visayas. Huling namataan ang bagyong Pepito sa layong 975 km east of Eastern Visayas. Kumikilos ito westward sa bilis na 35 km bawat oras. Ang taglay na hangin ito ngayon 100 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot naman ng 125 km per hour. Itong lugar sa Luzon at Visayas ang nakataas na ang signal number 1 dahil kay Pepito. Kasama dito ang Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern at southern portion ng Sorsogon, northern Samar, northern portion ng eastern Samar at northeastern portion ng Samar. Meron na pong mga preemptive evacuation na ginagawa ang mga lokal na otoridad dyan po sa lalawigan ng Albay. Inaasahang si Pepito ay lalakas aakyat sa typhoon category ngayong araw at magdidevelop bilang super typhoon na naman sa Sabado ng hapon kung saan maaari itong bumilis at tumindi pa.
Sinabi ng Pag-asa na bagamat masyadong maaga para matukoy ang eksakto at partikular na lugar na hahagupitin dahil sa shifting track forecast ng Bagyong Pipito, karamihan naman sa mga lugar sa Luzon at Eastern Visayas ay nanganganib sa malakas na ulan at hangin na dala nito. Samantala nakataas na ang gale warning sa Northern at Eastern Seaboard ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Central Luzon. Inimok naman ang Pangulong Bongbong Marcos ang publiko sumunod na kaagad sa babala ng lokal na pamahalaan tuwing may bagyo. Ito ang isa sa mga mensahe ng Pangulong BBM sa pangunguna niya sa distribusyon ng ayuda sa 5,000 magsasaka sa Oriental Mindoro. Tig 10,000 pisong tulong pinansyal ang natanggap ng bawat benepisyaryo mula sa Office of the President. Ayon sa Pangulong BBM, umaasa siyang makatutulong ito sa pagbangon ng mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Kasabay ng paghimok na sumunod sa abiso ng mga lokal na pamahalaan, hinihikayat din ng Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan gamitin ang geohazard maps bilang gabay sa mga landslide prone at mga bahaing lugar. Inatasan ko na ang DILG at DNR na hikayatin ang ating lokal na pamahalaan na gamitin ang geohazard map ng DNR, Mines and Geosciences Bureau, upang magsilbing gabay sa mga landslide prone at masyadong maraming baha na lugar. Hinihimok ko rin ang ating mga kababayan na sumunod sa mga babala ng inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. Lalo na po doon sa mga kinakailangan lumikas. Batid namin na mahirap maiwan ang inyong bahay, mga pag-aari. Ngunit huwag na pong mag-atubili na lumikas kung ito ay sasalba sa inyong buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Diyos marhay nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Marami ho sa mga kababayan natin sa Bicol nabibili pa lamang ng yero at kapapagawa pa lamang ng mga dingding nila. Sinisimulan na naman po ang preemptive evacuation dahil nga po sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Pipito. Magandang umaga sa mga taga-Seattle, Washington. Buenos dias, Zamboanga. Sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga, Cebu, kayo may buntag ninyo. Naibag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Ilagan City, Isabela. Hindi na makakaalis muna sa mga evacuation center ang ilan sa mga pamilya sa lalawigan ng Cagayan dahil na pa rin sa sunod-sunod na bagyo. Sa panayam kay Santa Ana, Cagayan Mayor Nelson Robinyon, sa programang Break Time, sinabi nito na tila hindi na sila makabangon sa mga pinsalang tinatamo dahil sa sinusundan naman ito ng bagyo na isa pang bagyo matapos lamang ang pagdaan ni Opel. Ayon kay Mayor Nelson Robinyon, natenga na ang mga residente sa mga evacuation center at hindi rin makapagtuloy-tuloy ang ayuda dahil sa walang tigil na kalamidad. Ito, katatapos lang po yung bagyong Marce, hindi pa po nakakabangon po hindi pa nakakabalik yung ibang pamilya po natin sa mga kanya-kanyalang bahay kasi nasira nung Marce. Andito na naman po tayo ngayon na bagyong Opel. So medyo nakakaawa po yung mga ibang kababayan po natin, no? May nga sa mga taga Kabangkalan City, Negros Island, halong kamudra. Hoy mga misi, sa may araw si Estel pag-uwi galing ho ng trabaho. Abay tayo dyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa prasyong ambot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misi sa challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdedicate ng pangalan ng mga politiko at pakikialam din sa laman ng family food packs na ipinapadala ng Department of Social Welfare and Development. Itong ipinaalala ng DSWD sa gitna ng nagpapatuloy na pagbibigay ayuda ng mga ahensya sa mga hinagupit ng 5 magkakasunod na bagyo. Sa isang pungrom sa DSWD, sinabi ni Assistant Secretary at Spokesperson Arin Dumlao, merong karampatang parusa sa sino mang opisyal na magtatamper sa relief assistance na galing sa ahensya. Hindi po dapat yan lagyan ng mga pangalan o mga sticker that would advance, of course, the political agenda. Yes, tama po, nakalagay sa box po natin na bawal nga po itamper. In fact, bawal din po na buksan siya at i-repack.
Gayon din po, no, nasa mga umiiral na guidelines po natin yan. Promise ha, Mama Rina. Dami gumagawang mayor niyan. Matatandaan na noong Agosto ay nireklamo sa Office of the Ombudsman ang 5 matataas na opisyal ng Marilao, Bulacan dahil naman sa pagpapalit ng laman ng family food packs sa tulong ng DSWD para sa mga biktima ng bagyong Karina. Doon naman sa Negros, di ba? May mayor at saka vice mayor na nag-away dahil yung vice mayor kinorner yung mga relief goods. Kasi si mayor hindi kakampi ni Gov. Agarang pinarerepaso ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang flood control master plan ng gobyerno upang makasabay sa patuloy na pagbabago ng klima. Ito ang partikular na pinag-utos ng Presidente sa Department of Public Works and Highways at Department of Environment and Natural Resources o DNR. Kasabay ito ng distribusyon ng tulong pinansyal mula sa gobyerno para sa mga apektadong magsasaka at mga mangingisda ng bagyo sa Oriental Mindoro. Pinatasan din ng Pangulo ang Department of Transportation, ang Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan at tiyakin ang integridad ng road network at iba pang mga infrastruktura. Ito ay para maging handa ang mga infrastruktura para sa kalamidad at epekto ng climate change. Para naman sa DPWH, DOTR, DOST, DTI at iba pang ahensya at lokal na pamahalaan, inuulit ko po, pag-aralan at suriin ang nang mabuti ang ating mga kalsada, tulay at iba pang istruktura upang matiyak natin ang dekalidad, ligtas at handa ng itong mga strukturang ito laban sa pagbabago ng panahon. Samantala, pinakikilos naman ni Senator Amy Marcos ang gobyerno upang mapalakas ang kahandaan ng bansa sa mga kalamidad dahil nga sa walang puknat na pagpasok ng mga bagyo. Binanggit ng kapatid ng Pangulo ang sunod-sunod na pammemerwisyo ng bagyong Christine, Marce, Nika, Opel at Pipito na puminsala sa maraming bahay, struktura, ari-arian at mga taniman. Batay sa Harvard Humanitarian Initiative Survey, binigyan din ni Senator Amy Marcos na bagsak sa 19.2 out of 50 ang nakuhang score ng Pilipinas sa disaster preparedness. Ang mahinang kahandaan niya ng Pilipinas sa mga kalamidad ang dahilan kung bakit naging grabe ang epekto nito sa mga Pilipino kagaya ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda na pumatay ng mahigit sa 6,000 katao. Ayon kay Senator Marcos, panahon na para maglatag ang pamahalaan ng matinong disaster preparedness at national climate strategy dahil ang lalamya-lamya o kung lalamya pa ito ay mananatiling delikado ang buhay at kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Idinin pa niya ang kahalagahan na mapatatag ang mga infrastruktura lalo na sa mga high-risk area kasabay ng panawagan para sa Green Infrastructure Resolution gaya ng pagpapalawak ng mga taniman ng bakawan o yung mga bakawan na natin. Matatandaan, pinapapopondohan ni Senator Marcos sa gobyerno ang green infrastructure sa ilalim ng 2025 national budget dahil mahalaga niyang nakatuon ang budget sa green infrastructure o hindi lamang nakatuon sa green infrastructure na puro konkretong struktura pero hindi naman permeable o walang kakayahang sumipsip ng tubig ulan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, po pwede pa rin tayo mag-laundry day today ha. Huwag gagamiting excuse ang mga pagulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test at chocolate. Modern Sabon and Cotton, gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog! 5,000, 5,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Yan ha. Dalawang item yung ating hinahanap. Yung isang item, muntik-muntikan na makuha kahapon. Basta ang sabi ko sa inyo, yan po ay isang bagay na yung isang hinahanap natin, isang bagay na mahalaga pero hindi madaling ibenta. Ayan ha. Isang bagay na mahalaga pero hindi madaling ibenta.
Dati nga hindi nga naibebenta yan, pero ngayon naisasangla na no, ha? Yan. So, yan yung unang item. Yung pangalawang item, nakikita ho natin sa mga airport, sa mga tindahan, sa mga opisina, yan, sa bahay, nakikita din niya kumintan, ano naman yung item na yan? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang iyong mobile number. Ang mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Masayang ibinalita naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na lumago ang gross gaming revenue o GGR ng mga local gaming industry ng 37.52%. Sa third quarter ng taon, umaabot ito ng 94.61 billion pesos mula 68.79 billion na GGR taon-taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, pangunahing nagdala ng pagtaas ng GGR ang sektor ng electronic games o e-games na nagdala ng kahangahangang pagtaas na umabot ng 464.38% noong kung ikukumpara noong nakarang taon. Sinabi ni Tenco na ang impressive performance sa isang malakas na indikasyon na ang paggamit ng modernong teknolohiya at ang mobile gadget sa paglalaro at paglilibang ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng gaming o pagpapalaro. Nagpahayag din ng kumpiyansa si Tenco na ang e-game sector ay patuloy na uunlad habang ang teknolohiya ay nagiging mahalagang bahagi ng pamumuhay ng tao kabilang shopping, gaming at entertainment. Samantala, mga lisensyadong kasino naman nananatiling pinakamalaking contributor sa ikatlong quarter ng GGR. Nagdala ito ng 50.72 billion pesos, kabilang ang 2.27% na pagbaba naman sa performance na kita kumpara sa 51.90 billion pesos noong nakaraang taon. Davao City magbibigay ng 17.7 million pesos sa mga biktima ng Bagyong Christine. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag naman, Jun. Ayon buntag usab Kuyang Angel, magbibigay ang pamahanang lungsod ng Davao ng 17.7 milyon na tulong pinansyal para sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa Bagyong Christine. 19 na munisipalidad, 10 lungsod at 7 probinsya ang idineklara sa ilalim ng state of calamity. Ang mga katanggap ng ayuda, ang mga apektadong munisipalidad ay tatanggap ng 300,000 pesos. Ang mga lungsod naman ay tatanggap ng 500,000 pesos at ang mga probinsya ay bibigyan ng tig 1 milyon. Ang mga munisipalidad na tatanggap ay ang Laurel, San Pascual, Lian, Limeri, Agoncillo, Ibaan at Cuenca sa Batangas, Mercedes, Camarines Norte, Los Baños sa Laguna, Buwan ng Sorsogon, San Fernando sa Masbate, Perak sa Catanduanes, Sariaya, Mulanay, Tagkawayan at General Luna sa Quezon, Magpit sa Cotabato, Erusin at Bulan sa Sorsogon at Santa Laguna, Cruz. Kabilang sa matumanggap na lungsod ay ang Calacas, Santo Tomas, Anuan, Batangas, Naga Cabaliog sa Samar, Calamba sa San Pedro at Binyan sa Laguna at Dagupan sa Pangasinan. Samantala sa malalawigan ay ang mga lugar ng Batangas, Albay, Camarines Sur, Eastern Samar, Camarines Norte, Catanduanes at Quezon. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Nagpatupad ng temporary ban ang Department of Agriculture sa pag-aangkat ng domestic at wild birds kasama ang mga poultry products mula sa Japan at Austria dahil naman sa napaulat na pagkalat ng Hylopathogenic Avian Influenza. Sa hiwalay na memorandum order na inisyo nitong Martes, inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat mula sa nabanggit na bansa dahil sa pagkalat ng HPAI. Lain ng import ban na mabantayan ang lokal na poultry industry mula sa bansa para hindi ito makaapekto sa ating mga alaga. Inireport naman ng Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries ng Japan sa World Health Organization World Organization for Animal Health na merong outbreak ng H5 subtype ng bird flu sa Atsuma, Hokkaido noong November 5 ng 2024. Ang outbreak ay nagmula October 16 at nakaapekto na sa kanilang domestic birds. Samantala, inireport naman ng Vice President ng Regional Commission ng Austria sa World Organization of Animal Health ang outbreak ng H5N1 bird flu subtype sa Mattighofen, Brunau am Inn. Ang outbreak naman ay nakumpirma noong October 7
ng Austrian Agency for Health and Food Safety na nakaapekto na nga sa kanilang domestic birds. Ipinaliwanag pa ni Secretary Laurel ang inisyong memorandum orders ay upang maprotektahan ang local poultry industry mula sa potensyal na panganib at nagyon din sa pampublikong kalusugan. Sinabi po ni Secretary Laurel ang poultry industry ay pangunahing investment at pinagmumula ng hanapbuhay, mahalagang bahagi sa pagtiyak ng seguridad ng pagkain. Mahalagang tungkulin na niya para sa atin na tiyakin na ang lokal na poultry population ay hindi malalagay sa panganib dahil sa malawakang sakit na ito mula sa Austria at Japan. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, malapit na rin ma-break ng real estate giant na SM Prime Holdings ang kanilang 2023 record net income. Ito ay matapos silang makapagtala ng 12% gain sa kanilang net income na 33.9 billion pesos sa unang nasyam na buwan pa lamang ng 2024. Sa isang stock exchange filing, sinabi ng SM Prime na lumaki rin ang kanilang revenue sa 99.8 billion pesos o 8% ito mas mataas mula January hanggang September. 6 na bilyon na lamang ang kailangan nila para mabasag ang 40 billion na full year net income record na naitala noong nakarang taon. Ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, inaasahan nilang patuloy ang paglago ng kanilang kita lalo sa pagbubukas ng bagong SM City J Mall at sa mapapalapit mang holiday season. Ang gaganda na ng mga dekorasyon ngayon sa mga mall. Paskong Pasko na. 26 na makalipas ang alas 4 na umaga, kotse pinaulan na ng bala sa Sheriff Agwak National Highway. 2 menor de edad ang namatay. Detalye na balita mula kay Jun Di Makota, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Waalaikumsalam, Kuyang Angel. Patay ang 2 menor de edad na lula na isang kulay itim na Honda Civic na pinaulanan ng bala ng mga armadong kalalakihan sa bahagi ng National Highway sa bayan ng Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur. Sa video na kuha ng bystander na si Joey De Vivre, makikita makailang beses pang pinaulanan ng bala ng 2 armado ang loob ng kotse at nanatili pa sa lugar ng ilang minuto ang mga armado na lulan ng kulay puting kotse at wala umanong responding police o army. Tadtad ng balang katawan ng 2 menor de edad na kinilalang sina Hamud Moksin at Johari Moksin, magkapatid na pawang residente ng Barangay Kulalo, Mama sa Pano, Maguindanao del Sur. Mariin namang kinokondina ni Sheriff Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan ang pangyayari at agarang iniutos sa PNP na maglunsad ng malalimang investigasyon upang malaman ang motibo at kung sino ang mga salarin. Labis na ikinalulungkot na alkalde ang pangyayari kung saan ipinagdiriwang nila sa bayan ng Sheriff Agwak ang selebrasyon ng Buwan ng Kabataan. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Ay baka may mga importanteng lakad kayo ha. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga household. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Iyo talaga itong si Rafael Castillero. Yun daw biyanan niya, mahirap daw pong ipamigay. Love na love mong yung biyanan. Hindi ho biyanan, hindi ho tao yung pinaghuhulaan natin sa ating mahiwagang tunog. Item nga po, ayan, mahalaga pero hindi basta-basta na ibebenta. Ayan ha. Eban lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Mining exploration naman sa Salyapadan, Abra, ipinatitigil pinatigil na ng NCIP. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Ang bagdabigat, Romy.
Pinatigil ng National Commission on Indigenous People Cordillera ang mining exploration ng isang London-based FCF Mineral Corporation na subsidiary ng Yamang Mineral Corporation sa Salapadan, Abra dahil sa napakaraming violasyon. Nagpalabas ng cease and desist order ang NCIP Cordillera matapos matuklasan ang mga violasyon at hindi pagkonsulta ng Naturang Mining Corporation sa mga apektadong katutubong mamamayan sa pamagitan ng Free Prior and Informed Consent or FPIC. Maliban dyan ay wala rin silang certificate of precondition na kailangan ng NCIP sapagkat ang mga katutubong komunidad ang apektado. Sa liham ni NCIP Car Regional Director Roland Calde kay YMC County Manager Luke Bowden, ipinaliwanag niya na sa ilalim ng Section 59 ng Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act, may karapatan ng mga IPs na patigilin aktibidad ng kumpanya dahil sa mga paglabag. Ngayon sinabi ni Calde na pwedeng questionin ni Bowden ang ipinalabas nitong order. Samantala bago na ipalabas ang utos ng NCIP ay pumalag si Salapadan Mayor Fernando Samanero sa NCIP at Mines and Geosciences Bureau ng DR Abra dahil nakakuha ang mga ito ng permit noong October 31, 2024. Gayong wala naman silang nakonsulta sa mga taong bayan sa Salapadan bago nabigyan ng exploration permit ang YMC sa kanilang lupaing ninuno. Pinagkalooban ng MGB ng Authority to Verify Minerals ang YMC upang mag-explore sa lupain ng mga tingyan sa Salapadan hanggang sa Likpan Bay at Lacob na sumasakop sa 16,200 hectares. Nabatid na paimbestigan din ni Abra Congresswoman Menchiching Bernos sa Kamara ang naturang issue. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Inireklamo ng harassment ng apat na reporter ang mayor ng Oriental Mindoro nang mag-cover sila sa bidding ng lalawigan. Sa tatlong pahinang salaysay ng apat na mamamahayag, ang pangharas ay ginawa sa kanila ni Bungabong Oriental Mindoro Mayor Elegio Malaluan nang i-cover nila ang isang bidding process sa nasabing bayan. Ang apat namang nagrereklamo ay sina Jonathan Apostol at Well Sr. ng 101.7 FM, Irijo Vicente Laurente ng Manila Times, Roberto Ibora ng Dateline Mimaropa at Reynaldo Handusay ng DWAR 98.1 FM. Sa kanilang sinumpang salaysay at reklamo, dumalo sila sa isang bidding na ginanap sa Municipal Hall Complex ng Bungabong para sa implementasyon ng Farm to Market Road mula Sitio Centro hanggang Sitio Balete, Barangay Nagan sa ilalim ng programang Philippine Rural Development Projects o PRDP upang matiyak ang patas na gagawing bidding. Pero bago sila pumasok sa munisipyo, isang babae ang nakita lang may dalang dokumento at sasali sana sa bidding, ngunit pinit umanong inagaw ni Mayor Malaluan ang dokumento nito at tila itinuturo sa ibang lugar kung saan hindi naman doon gagawin ang bidding. Nang makapasok na umano sila sa munisipyo, nakita sila ni Mayor Malaluan na may hawak na cellphone at pinit naman itong inaagaw. Dalawa sa apat na complainant ang ikinulong pa sa tanggapan ni Mayor at kinuha ang kanilang cellphone na tinawag nilang isang uri ng harassment. Hala? Ano naman kayo tinatago ni Mayor doon? Ba't naman kinakailangang iharaso yung mga reporter? 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos, ha? Sa ating Midnight Singers, magandang umaga po sa inyo, ha? Talagang puspusan ang kanilang ginagawang paghahanda ngayon dahil sa nalalapit na naman nilang road show, ang kanilang Christmas road show dyan po sa Las Vegas at saka sa San Diego, California. Congratulations, ha? Boss Manny, Sir Art, Sir June, Ma'am Linda, Tita Cora at saka si Ma'am Lloyds, ha? Gandahan yung practice, ha? Dahil sa inaabangan na rin kayo dito sa Pilipinas, ano? Pero pag uuwi ho kayo ng Pilipinas, huwag na ho kayong magbitbit ng imported na tsokolate, ha? Ang bitbitin ng ninyo ay yung orderin nyo mula sa Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Pero doon sa mga pauwi pa lamang ng Pilipinas, pwede na kayong mag-pre-order. Mag-message po kayo sa tangerinechocolate.ph.
I-check nyo din ho yung mahigit 10 variants dyan ng Tangerine Chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, habang tinatangkilik natin ang produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, patuloy na lumalakas ang kanilang loob para masiguro ang ating food security at pinalalakas din eventually ang ating lokal na ekonomiya. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik ho natin ng Tangerine Chocolate, katumbas nito ay lakas ng loob para sa ating mga magsasaka. Kaya sabi niya, tangkilikin natin ang gawang atin. Ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga Palm Springs, California, at magandang umaga sa mga taga Binmalay. Binmalay, Pangasinan lang ho yan. Masantos siya Kawasani, Chika Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. At ako muna, nandito na naman din ho tayo sa pagbati. Batiin ko rin muna yung aking kaibigan, nagdiwang ho ng kanyang birthday kahapon, si Tina Santos Nicolas. Tina, happy birthday. Binabati ka rin ng iyong BFF na si Patty Moises sa Apuang. Ang magandang anak ho naman ni Doña Risa Moises, ng Genesis Transport Services. Tina, happy birthday ha. Dalawa ng chikiting ni Tina. At ngayong araw naman ay nagbe-birthday si Barcy Lacanlale. Si Barcy Lacanlale aka Jake Cyrus. Ito yung masipag kong PA, at saka ano tawag dito? Kita mo naman iba't dating ni Barcy ngayon, ha? Bars, reviewin mo na lang mamaya. Alam ko hindi mo napapanood. Ay, kaya lang ito hindi magandang development, dahil para ho sa mga kakilala, kaibigan at mga kamag-anakan ho ni Ginoong Benjamin Cheng ng Quezon City, ako mismo nagulat doon sa ibinalita sa akin ni Tita Conchita kahapon pumana ho pala ito. Oo, 2 araw, 3 araw lang hindi nakadumi. Nung madala ho sa ospital, nagtuloy-tuloy na. Oo, lab na lab pa naman ito ni Tita Conchita. So, inaanyayahan natin ang mga kaibigan at mga kamag-anakan ni Ginoong Benjamin Cheng. Ang inurnment po nito ay sa Friday. Ngayong araw na ito, November 15, alas 9, sa Garden of Divine World, yung Christ the King, Columbari. Yan po sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City, Alas 9 po yan ngayong umaga, Nakikiramay tayo kay Tita Cheng, ay Tita Conchita, si Tita Conchita pa naman, napakaano nito, maalalahanin lagi, Tita Conchita, kaya mo yan, Relax ka lang. Sabi ko nga sa inyo, malulungkot lalo si Tito Ben kapag nakikitang kayo po ay malungkot. Maganda umaga, Pilipinas! Si Bea Alonso may bago na may bago nga daw bang non-showbiz boyfriend? Oh, yan po ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Pero Morley, ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, hindi si Het Del Moro yan. Hindi si Het yan. Morley, good morning. Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Tuluyang burado na sa puso ni Bea Alonso ang lalaking muntik niya ng pakasalan, si Dominic Roque. Ayon ang pag-usapan pa o mabanggit man lamang ang pangalan ng dating katipan dahil usap-usapang may bago ng pagmamahal o minamahal si Bea. Isang non-showbiz di umano na ang pangalan ay Josette. Josette daw ay anak ng isang millionaire na businessman. Pribado ang buhay nito kaya iniiwasang lumantad sa publiko. Nitong nakaraan, agad nilinaw ng aktres na wala raw silang relasyon ni Josette maliban sa magkaibigan. Sabi ni Bea, "Okay, this is a getting out hand. Can we all relax? We are just friends." Nang sabi niya na dinugtungan niya pa ng ganitong kataga. "And the stories are getting ridiculous. Kalma lang po tayo." Well, sa kabuuan, wala na sa isipan at sa puso ni Bea ang dating katipan na si Dominic Roque. Mula sa Showbiz News Center, ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Babu! Ayun, magkatunog lang, Het at saka Rosette. Pero hindi si Het yun. Maraming salamat, Morley, sa paglilinaw, ha? Sa iba pang mga balita, hinimok naman ni Senator Bongo ang Department of Migrant Workers at ang mga touch agency nito, kabilang ang OWA, panatilihing bukas 24/7 ang linya nito para sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibang bansa para matiyak na madali silang matutulungan sa oras ng emergency. Ginawa ni Senator Go ang panawagan sa DMW sa Senate Plenary Deliberation ng panukalang budget nito sa susunod na taon. Binigyan din ni Senator Go ang mahalagang papel ng nasabing ahensya sa pagprotekta ng kapakanan ng mga OFW kasabay ng pagpapaalala sa kanilang responsibilidad na gamitin ang maayos ang pondo, palawakin ang suporta sa healthcare ng OFW, gayon din sa kanilang pamilya. Bilang Vice Chair ng Senate Finance Committee, pinasalamatan ni Senator Go ang DMW at ang OWA sa ginagawa nitong pagtiyak ng kapakanan ng ating mga OFW. Bilang isa sa may akdat ka-sponsor ng batas na nagtatatag sa DMW, sinabi ni Senator Go na mahalaga ang misyon at value ng naturang tanggapan. Alas 4:40, mga tinamaan ng diabetes sa Eastern Visayas, mas bumabata na ngayon ayon sa PhilHealth. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Edad 22 anyos hanggang 79 anyos ang mataas na kaso ng diabetes sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Alexa Viernes, Information Officer ng PhilHealth Eastern Visayas sa isang panayam. Libo-libong individual sa Rion Otsag dumaranas ng naturang sakit sa buong bansa. May 4 milyon na individual na may sakit. Mga kalalakihan ang karamihan na tinatamaan ng diabetes, lalo na ang mga nagsisikarilyo at walang exercise. Sa pagdiriwang ng World Diabetes Day, pinayuhan ng PhilHealth sa mga individual na magpa-sugar test ng dugo para maagang magapan kung may sakit. Mula dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Magandang umaga kay Asak Cecil Bangkasantos ng Comadrona. Magandang umaga, Pilipinas! 5 drug suspect naman na gumagamit ng illegal drugs sa loob ng private resort, arestado sa Bukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RS37. Danny, good morning. Arestado ang 5 drug suspect na gumagamit ng droga sa loob ng isang private resort, kabilang ang katiwala ng resort sa De La Fuente Street, Barangay Kapitangan, Abukay, Bataan. Sa ulat ni Abukay Chief Police Major Gerald John Bautista, ganap na alas 12 ng gabi nang maaktuhan ang mga itong gumagamit ng shabu sa lugar, na kinilalang sina alias Ronel, caretaker na 2 beses na nahuli sa illegal na droga, alias Erica, nasa drug list, alias Marvin, 7 beses nang nahuli, alias Benjamin, 2 beses nang nahuli, at isang alias Kimberly. Nakumpiska sa kanila ang 4.9 gramo ng shabu na nagkakalagay ito sa kabuuan na 33,320 pesos at mga samot-sari mga drug paraphernalia. Nakatanggap umano na sumbok ang Abukay PNP na gumagamit ang mga ito ng droga sa lugar. Kaya nang puntahan ng mga tauhan ni Major Bautista, dito na sila naaktuhan na agad naman silang inaresto. Ang mga nadakip ay nakadetain ngayon sa Abukay Detention Facility at naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Dadi ko bilang RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Kaya ba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po'y mag-ultabayo, pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, anytime, lalong-lalo na mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula para ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent ito, napakalakas po nito na buhayin ang o i-activate yung pong PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po ang commander ng ating immune system. Pagpasok po ng ultabayo sa ating katawan, ang ginagawa ho nito, ina-activate po yung PDC, pinalalakas po nito yung PDC para naman maitabo yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog, kaya pagka bukas, magandang gising natin, may panibago tayong sigla at lakas para harapin ang panibagong bukas. Ayan, ha? Yung bang pagharap mo sa salamin, sasabihin mo, artistahin ka talaga. Ha? Ayan, ha? Sasagot naman yung salamin.
namin. Since birth. Pero wag mo natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available po ang Ultabayo sa lahat ng Mercury Drug Store, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Available din po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Para po sa inyong mga concerns, po pwede ko kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kaya naman ito po ay nire-recommenda ng mga doktor. Maganda umaga, Pilipinas! May iba pang mga balita, nanindigan naman ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa rin makikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court sakaling mag-imbestiga sila sa issue ng war on drugs. Ito ang tugon ng Pangulo matapos ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na mag-imbestiga na sa nagdaang drug war. Sa kabila nito, sinagundahan pa rin ni Marcos ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi rin naman sila tututol kung magdedesisyon si Mayor Digong na kusang sumuko sa ICC. Samantalang sinabi naman ng Office of the Executive Secretary, mauobliga lamang ang pamahalaan na makipagtulungan sa ICC kung idadaan nila ito sa Interpol. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Dahil sa red notice po ng Interpol, we will be obliged to participate. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol, and we have to live up to those obligations. And therefore, the Interpol we'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Mahirap naman paniwalaan ang hamon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na imbestigahan siya sa issue ng war on drugs. Ayon kay Senate President Jesus Cunero, ito'y dahil siya pa rin naman ang dahilan kung bakit umalis sa Pilipinas ang ICC. Hindi rin daw madaling usapin ang pagbabalik ng ICC dahil sa probisyong nagsasabing papasok lamang sila kung hindi gumagana ang justice system sa bansa. Sinabi ni Escudero, mahirap amining hindi gumagana ang justice system natin dahil magiging sampal naman ito sa ating hudikatura. Kaugnay nito, sinabi ni Escudero na ang Malacanang pa rin ang magdedesisyon kung babalik naman itong muli sa ICC. Paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madaliin yung ICC siya yung umalis doon? Sinasabi ko lang, paano hindi na bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa kanya? Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Again, babalikin yung tanong. Paano ngayon i-operationalize yan? Mas magandang tanongin siguro siya kung paano niya balat gawin yon. Kaya nga po si Mayor Digong naghahanap ho ng platform. Binigyan nyo ng platform. Ngayon, problema nyo paano sasagutin yung kanyang mga hamon? Maganda umaga, Pilipinas! Walang pulis o politikong tumulong sa grupo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na makalabas ng bansa noong Hulyo. Iniulat ito ng Philippine National Police sa Senado sa gitna ng budget deliberation sa plenaryo. Sa report ng PNP, nabatid na binawi ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva ang unang claim nito at nag-issue ng apinabit na nagsasabing walang pulis na sangkot sa pagtakas ni Goo. Ipinagtataka naman ni Senator Risa Ontiveros kung paanong tahimik na nakalabas ng Pilipinas si Goo kung walang tumulong sa kanila. Samantala, kinikestyon naman ng Senado sa ang PNP sa kabiguang mahanap si dating presidential spokesperson Harry Roque sa kabila ng regular posting nito sa social media account. Nilinaw naman ang PNP na wala silang hawak na warrant of arrest laban kay Roque mula sa anumang korte, bagamat patuloy ang pagtugi sa kanya ng tracker teams. Arestado naman ang isang tricycle driver matapos na pagbantaang ikakalat ang mga hubad na larawan ng isang menor de edad kung hindi siya mababayaran ng pamilya nito ng 8,000 piso. Nahuli ang suspect ng mga pulis sa isang simbahan sa Nueva Ecija kung saan sila magkikita sana ng ina ng 15 anyos na biktima. Lumabas sa investigasyon na nakilala ng suspect ang biktima sa social media. Naging magkaibigan ng dalawa hanggang makumbinsin nito ang dalagitan na mag-post ng hubad
nanlalarawan. Nang makakuha ng kopya, dito na nagsimulang mangikil ang sospek dahilan upang magpasaklolo ng dalagita sa nanay nito at sa mga pulis. Samantala, naniniwala naman ang Kabanatuan Police na hindi lamang itong unang pagkakataon ginawa ng sospek ang kanyang modus at posibleng may iba pa itong mga biktima. Kung kayo po ay nadadali ng ganitong klase ng katarantaduhan, ipagbigay alam nyo na kaagad ho sa PNP o sa pinakamalapit na barangay para hindi na ho lumakas pa ang loob ng mga walang hiyang katulad niyan. Magandang umaga, Pilipinas! Panawagan, ibalik ang 10 billion pesos na tinapya sa AFP Modernization Program. Sinuportahan naman ni Senator J.B. Ejercito. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa, Saris 28. Raymond, good morning. Isang uri ng pamumuhunan para sa kinabukasan ng pondo na nilalaan para sa AFP Modernization Program. Ito ang deklarasyon ni Senador J.B. Ejercito kasar ng pagsuporta sa panawagan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ibalik ang tinapyas na 10 bilyong piso para sa programa sa 2025. Sa budget deliberation ng budget ng Department of National Defense, sinimok ni Ejercito ang mga kasamaang senador na ibalik ang tinapyas na pondo. Maliban sa puhunan sa kinabukasan ay suporta din ito sa mga ating mga sundalo, lalo na ng mga nagbabantay sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Ejercito, hindi natin kayang tapatan ng pwersa ng China, ngunit kailangan din natin kahit man lang minimum credible defense posture upang respetuhin ng ibang bansa. Ayon kay De La Rosa, 7 proyekto ng AFP ang maapektuhan kung hindi maibalik ang tinapyas na 10 bilyong piso. Narito si Senador J.B. Ejercito. We are not aiming to become or to match an aggressor's military might. Hindi naman natin kayang tapatan ang China, no? What we are aiming for is at least to have that minimum credible defense posture and fully mission capable for territorial defense of our country. Pero paano natin maabot ito kung taon-taon ay nababawasan ang budget para sa modernisasyon? This investment in our national security is an investment to our future, our sovereignty, and more importantly to our men in uniform. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pinangunahan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang pamamahagi ng cheque bilang bayad pinsala ng Philippine Crop Insurance Corporation sa mga naka-insured na mga magsasaka at mga mangingisdang naging biktima ng mga nagdaang bagyo. Ibahagi ng programa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagtungo sa naturang lalawigan para mamahagi din ang presidential assistance sa mga apektado ng kalamidad ng mga magsasaka, gayon din yung mga mangingisda, gayon din ang kanilang mga pamilya. Nagpalabas ang PCIC Regional Office 4 ng kabuang 24.73 million pesos na halaga ng mga cheque para sa 1,437 na mga magsasaka at mga mangingisda mula sa lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro. Ang bayad pinsala ay bahagi ng relief efforts ng gobyerno kasunod ng malawakang pinsalang dulot naman ng mga nagdaang bagyo. Mula sa kabuang danyo, 16.046 million ay para sa 918 beneficiaries ng Occidental Mindoro, habang 8.64 o 68 million naman ang nakalaan para sa 519 na mga apektadong magsasaka at mangingisda ng Oriental Mindoro. Ang kompensasyon ay upang matulungan ang mga ito na makabangon mula sa pinsala sa kanilang mga pananim, mga nasirang gamit sa pangisda at iba pang pangkabuhayan na naapektuhan ng bagyo. Ang mabilis na aksyon ng PCIC ay dahil na rin sa sunod-sunod na pananalasan ng mga bagyo nitong mga nagdaang linggo na nagdulot ng malaking pinsala sa lalawigan. Nagdulot din ang bagyo ng malawakang pagkasira sa mga lugar na nakadepende sa agrikultura at pangingisda para sa pag-angat ng ating ekonomiya. Ang ipinamahagi mga cheque makatutulong sa problemang pinansyal ng mga affected sector. Ayon kay Secretary Laurel, ang napapanahong pagpapalabas ng cheque ay bahagi ng pangako ng gobyerno na agad natutulungan ang mga naapektuhan ng bagyo. Napakahalaga ho talaga na ating mga magsasaka ay nagpapa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation. Pero palagay ko dapat dyan pumasok ho yung subsidiya ng gobyerno. Yung premium, bahagi ho ng premium ibigay na lamang ho, sagutin na rin ho ng gobyerno.
Maganda umaga, Pilipinas! Pinigyan naman ni Senator Amy Marcos ang kanyang suporta sa isinusulong ng Department of Agriculture at Filipino Banana Growers and Exporters Association na legislated funding upang buhayin ang industriya ng saging. Ang tinutukoy ni Senator Amy ay ang Banana Industry Revitalization Plan na kaagyat na tutugon sa hinaing ng local farmers mula sa production cost, problema sa Panama disease at nauungusang pwesto pagdating sa export. Ayon kay Senator Marcos, bukod sa free trade agreement, kailangan buhusan ng gobyerno ng pondo ang industriya ng saging upang maigulong ang iba't ibang mga programa at mga proyekto para dito. Sa pahayag ni Philippine Banana Growers Association Executive Director Stephen Antiga, magiging katulad na niya ang Banana Revitalization Plan ng Salt Industry Development Plan na isinibatas noong entrada ng taon na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon. Sinabi ni Senator Marcos na sa tala ng International Trade Center, nawala ng Pilipinas ng halos 11% sa banana market share sa South Korea mula Enero hanggang Agosto at halos 13% naman ng market share nito ang nawala sa China mula Enero hanggang Hulyo. Ibig sabihin, bumagsak kanya ng 60% ang market share ng Pilipinas sa South Korea habang 25% naman ang sa China. Batay sa United Nations Food and Agriculture Organization, dumulas ang Pilipinas mula sa 6 na taon itong estado bilang top 2 biggest importer ng saging sa mundo. Matapos maungusan ng Guatemala noong isang taon habang nananatili namang numero 1 ang Ecuador. 55 makalipas ang alas 4, aba si Ken Chan hindi raw nanloko ng mga business partner nito. Yan naman ang babalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Binasag na ni Ken Chan ang kanyang pananahimik kaugnay sa kasong syndicated estafa na kinakaharap niya ngayon. Nag-post ito kahapon sa kanyang Facebook account na kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa mga kumakalaban sa kanya. Ang sabi ng kapuso actor, hindi raw siya nanloko ng tao. Totoong nag-invest daw ang mga partners niya sa 3 restaurant nilang Cafe Close pero nalugi nga raw ito. Bahagi ng kanyang Facebook post, ang sabi nito, hindi po ako nanloko ng tao na itayo po ang negosyo ngunit hindi ito nagtagumpay. End of quote. Pinabulaanan niya ang inilalabas na amount na 14 million pesos na ininvest ng isang partner. Meron na daw talagang mga partners na hindi na gusto raw talaga siyang pabagsakin. Ang sabi ni Ken Chan, isa sa mga araw na ito ay maglalabas daw siya ng detalye sa totoong nangyari. Ang sabi pa ng aktor, lumalaban po ako at hindi tumatakbo palayo sa isinasampang kaso sa akin. Mahigit 1 dekada kong pinaghirapan ang aking career at hindi dahil sa akusasyon ng iilan ang magtatapos ng napakagandang future na inilaan para sa akin ng Panginoon. End of quote. Nagpasalamat na rin si Ken Chan sa mga taong nagmamahal sa kanya at naniniwala sa kanya. Humihingi siya ng panalangin na malagpasan niya sana itong mga pinagdaanan niya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! Ito, walang katalo-talong investment. Para ho sa mga naghahanap na magandang investment opportunity, lalo-lalo na po dyan sa abroad, ha? Ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gives. At tinutukoy po natin ay yung Westchester Realty Projects. Yan po sa Central Luzon, yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor, Samira at Severa Prestige. About 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama dyan ang simbahan, eskwelahan, palengke, mga grocery store at iba po pong mga entertainment amenities. Nandyan din po sa loob ng township ang munisipyo. Napakalapit niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, pagka medyo sinuwerte ho kayo sa Disyembre, pagka kayo nanalo ng kotse, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Mamaya po ha. Treasures of Region 12 ang ating po namang ibibida para ho sa ating mga kababayan naghahanap ng mabibiling maagang pamasko. Abangan po ninyo. At paano nga bang pinalalago ang mga lokal na mga industriya dyan po sa Mindanao? Pag-uusapan ho natin yan ha. Sa Treasures of Region 12. Pero nanawagan muna ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag na siyang padaluhin muli sa mga susunod pang pagdinig ng Kamara. Pero palagay ko, Mayor Digong, hindi ka naiimbitahan. Ito ay matapos ang naging una niyang pagharap sa Quadcom hearing kaugnay ng investigasyon sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Ayon sa nating Pangulo, hindi biro ang 13 oras na pag-upo at pagsagot lalo na may edad na siya. Sinabi pa ni Mayor Digong, ayaw niyang pumunta pa sa mga hearing dahil hindi sa ayaw niyang sumagot sa mga tanong at mga aligasyon kundi nais lamang niyang iprioridad ang kanyang kalusugan. Dagdag pa niya, baka maghanap na siya ng pinakamalapit na punerarya kung dadalo siyang muli sa Quadcom hearing. Natapos naman ako lahat. Bakit ba ako tatawagin nila? Ako, ano na sila? Ilang oras kami how many hours kami 12 hours kami biro mo yan. Sa edad ko, sunod ko niya, wala na, pagtindig ko, diretso na ako sa, ano bang mura? Punerarya pass o punerarya... Ayaw nang pumatay at ayaw na rin pumunta sa impyerno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sagot niya matapos nila mangumpisal ay Baptist Pastor at Quad Committee Co-Chair Benny Abante sa pagdinig ng Kamara hinggil sa war on drugs. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan mo na lang ako. Mr. Chair, hindi po ito confessional, ito po ay Quadcom hearing. Pagdasal, well, of course, you have a dual, pagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang niya. Sinabi pa ng dating presidente, retirado na siya at ayaw na rin niyang pumatay. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako papatay siya. Retired na ako. No more. Hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako siya. Ayaw ko na. Maganda umaga, Pilipinas! Reward money para naman sa makapagtuturo sa likod ng pagpatay sa barangay chairman ng Jaén, umabot na ng 300,000 pesos. Detalye na balita mula kay Grace Anzano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Umabot na sa 300,000 piso bilang reward money sa makapagbibigay ng impormasyon at makapagtuturo sa likod ng pamamaslang sa punong barangay na si Mark Vic Pascual sa bayan ng Jaén. Ang pera ay mula sa tulong at ibinigay na pabuya ni Mayor Sylvia Austria ng Jaén. Nagdagdag din ng halagang 200,000 piso ang mag-asawang si Mayor ng San Leonardo, Ella Naganyo, at dating Congresswoman Maricel Natividad Naganyo. Nanawagan din ang otoridad na makipag-ugnayan ang sinuman na may impormasyon para mapabilis ang isinasagawang investigasyon. Matatanda ang Miyerkules ng hating gabi ng pagbabarilin sa harapan ng bahay niya. Itong biktima na barangay chairman na mas kilala sa tawag na Kapitan Makmak, at dito nga dead on arrival na ito sa pagamutan. Samantala, patuloy naman ang sinasagawang investigasyon din sa pamamaslang sa magkasama noon at magkasakay sa isang Toyota na si barangay chairman na si Julito Trinidad ng Barangay Batasan sa Arayat, Pampanga. Kasama niya noon si Sangguniang Bayan member Federico Hipolito ng tambangan ng riding in tandem na nauwi nga sa agarang pagkamatay ng dalawa. Ang kautusan ngayon ay ipinag-utos nga ng Regional Director ng PNP dito sa Region 3 na si Brigadier General Rodrigo Mandrana. Yan ang ating follow-up report. Ito, si RH25,
Grace Vera Sansano ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! 4 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 4 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. May buntag sa matik paminaw diyan sa Mindanao. May aga sa mga koturan dala sa Negros, ha? 4 sa bawat 10 Pilipino, 47% ang maasang giginhawa ang kanilang pamumuhay sa susunod na taon. Batay ito sa resulta ng survey ng Social Weather Station sa ikatong quarter ng 2024. Ang bilang ay halos walang pinagkaiba noong second quarter survey kung saan 46% ng mga Pilipino umaasa gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na taon. Hindi rin nalalayo ang resulta sa pinakahuling survey ng second quarter sa dami ng mga Pilipinong naniniwalang posible pang lumala ang kondisyon ng kanilang buhay na nasa 5% at 40% ang nagsasabing walang mababago. Meron namang 8% ng mga Pilipinong hindi makapagbigay ng sagot o hindi matiyak kung giginhawa o lalala pa ang estado ng kanilang buhay. Isinagawa ang 2024 Self-Optimism Survey para sa third quarter noong September 14 hanggang 23. Nihilawakan ito ng 1,500 respondents nationwide. Pero kung kayo po ay katulad ni Director Flora Pulitod Gabunales, ang Regional Director po ng DTI Region 12, at saka ni Christian Estabilio, ang Marketing Manager ng Coco Island mula po sa General Santos City, na pagkaaga-aga pong pumunta ho dito sa studio para ibida ang kanilang mga programa. Alam ho ninyo, hindi imposibleng umunlad ang bawat Pilipino. Sabi nga ng nanay ko, kapag kayo ho ay inabutan ng sikat ng araw na natutulog pa sa higaan, ang tawag sa iyo tamad. Nay, mang, sandali, may call center na ngayon. Iba naman yung nasa call center. Pero kung kayo po ay nasa sektor ng pagsasaka o nasa sektor po ng iba't ibang uri ho ng paggawa, at kung sumikat ng araw namamaluktot pa sa kumot, wala hong pag-asa talaga dahil kinakailangan iba yung pagsisikap ang gawin ng bawat isa sa atin. Kaya ibibida ho namin sa inyo ngayon ang Treasures of Region 12. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin ang Regional Director po ng DTI. Bumiyahi pa ho pagkaaga-aga mula po sa Mindanao, si Director Flora Pulitod Gabunales. Ma'am, may buntag niyo mo, ma'am. Yes, maing buntag natong tanan, and of course lipay ka imi kay naka-adto gyud mi din his Metro Manila para mabida nato ang produkto sa Region 12. Ma'am, unsa oras ka nagbiya? Gikan kay Jensen o Davao? Dili baya, gikan pa jud kog Cambodia for a foreign trip. So connecting flight, Bangkok hangtod nga nakaabot din higahapon. Just so nga ma-promote pod nato ang atong produkto. Kasayuha ba si mong biyahe, ma'am? Oy, anyway, una muna siguro nasa inyong pagkakataon ngayon, maanyayahan yung ating mga kababayan dahil kailan niya itong trade fair natin? Yeah. Mag-umpisa ngayong hapon ang official na pagbubukas and until po ito sa Sunday, no? So November 15 to 17. Madali ba? Oo. Maglisod man pod ta baya og padugay-dugay no, medyo mahal pod baya ang ato. Saan ba to? Nasa Glorieta. Social naman pala. Glorieta Activity Center, Treasures of Region 12, November 15 ngayong araw na ito hanggang sa linggo hanggang 17. Ma'am, gaano karaming exhibitors natin? Yeah, meron tayong 50 exhibitors na kasama natin to ating mga assisted micro, small and medium enterprises. And by the way, meron po tayong 150 na classic produkto na na-improve na natin para sadyang pwede nating ma-display, ma-ibenta para sa ating mga mamimili dito sa Metro Manila. Ano yun, ma'am? Pwede na rin pamasko?
May mga pang-giveaways ba? Oo. So, kasali na doon mga pamasko, crafts, food items, and kung ano pa yung pwedeng mai-offer ng Region 12. Ayan. Ano ito? Mga tawag dito, gawa mula sa mga endemic resources natin to? Yes. Ano yung mga ipipicture natin? Ang ipipicture natin yung tinalak products natin. Tinalak products, bags, accessories. Kanang imong gi-show, ma'am, tinalak na? Dili pa siya, no? Hand-woven fabric na siya. Hand-woven fabric. Yes, oo. And of course, itong suot ko is na-design na rin ng local designers natin. And by the way, thank you Ivan Rabular for this beautiful creation. Wow. Si Ivan is from Coronadal City. Coronadal po. Siya ang Prince of Tinalak Couture. Yun yung ating fini-feature at sa fair na Prince ito. of Tinalak Couture. Yes, Ivan Rabular. Hanapin nyo ha. Pagka ba kayo magpapadesign ho kayo ng damit, ayan, si Ivan Rabular. Ayan, okay. Yes. The Prince of Tinalak Couture. Maanto siya dito na may fashion show daw. Yes, na fashion show nato, no? So every day na i-feature nato nga mga mini fashion shows para mapakita nato, no, unsa ang obra, unsa ang gihimo sa ato ang mga local designers, as well as ma-flex pod nato, no, maipahambog pod nato, maipabugal pod nato ang ato ang mga crafts, and of course accessories. Sa unang ginapanghambog lang sa mga taga Mindanao kanang kuan swimsuit nga himo sa abaka. Maura gyud na intawon. Katulad ba ano? Gitali. Oo. Gitali ra. Pero ngayon iba na ho, pang world class na ho yung mga pinagmamalaki ho ng mga taga Mindanao. Ma'am, Region 12 is composed of how many provinces? May 4 tayong probinsya. Okay. Of course, Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato, pati Sarangani Province. And syempre kasali na rin ang General Santos City, our Kidapawan City, yung Tacorong City, and Coronadal City yung ating regional center. Ma'am, sugdan sa nato panghinambog si Kidapawan City Week. Daghan pamino ron sa radyo natin Kidapawan, ano ha? Ano ho ang ibibida ng Kidapawan? Yes, meron tayong kape. Meron tayong mga coconut products, cocoa shells, and iba pang mga crafts. Now, of course, for food products natin andiyan processed, and marami pang iba. Tapos ang ano naman, ang Coronadal. Ang Coronadal, of course, yung ating mga designers andoon, yung ating mga tinalak products, accessories, bags. May mga biskotso rin tayo, galing Coronadal, of course. And iba pa, may mga kapete rin. Jensen, of course, tuna. Okay. Meron tayo yan. May mga tuna products, ha? May tuna products tayo. At meron na rin tayong tsokolate, hindi na tableya. May tsokolate na rin tayo. High-end na rin. Yes, of course. Pero ang tsokolate kasi, ang Davao ang mas kilala sa chocolate. Di ba? Yes, pero ang Region 12, marami tayong artisanal chocolate makers, no? So, ayun, sabay-sabay na rin tayong nagde-develop ng ating mga produkto. Sabi nga ni PD Inan Cabiles ng North Cotabato, sabi niya, nakikipagkompetensya na rin tayo ngayon sa paramihan ng taniman ng kakao sa Mindanao, sa Davao. Yes. Pero ang laki pa rin ho ng demand. Ang liit ng production natin eh. Ang liit ng production, and after nung El Nino, medyo lumiit yung production natin. Ngayon, masayang-masaya ang farmers dahil sobrang mahal po ang coffee beans. Coffee beans at saka cacao beans. Cacao beans, coffee beans, doon sila masaya. Pero syempre, nagre-reklamo rin yung ating mga MSMEs kasi hindi rin mahal ang input, mahal ang raw materials. Then, syempre, ang end product nila, hindi naman nila basta-basta mai-increase yun. Pero, looking forward na hopefully, gaganda na yung production nung ating cacao beans tsaka coffee beans, mas stabilize natin yung presyo. Ang kakao nga pala ha, sa ating mga kababayan na nagtatanim ho ng kakao, pwede mo nang ibenta yan ng wet. Yes. Oo, ma'am. Wet beans para beans yung processor na ang magfe-ferment, pati magdadry. Kasi dati ho pinatutuyo pa yan, 6% lang pala ng ang moisture content para maibenta mo na maganda. Yes. Pero ngayon kahit na wet siya, bibilhin na. Magkano per kilo, ma'am? Mahigit 100 pesos daw per kilo? Yes, oo. So ngayon mga 300, 350 na ang fermented beans. So ganun na siya kamahal. Actually. Ang lupit, ha? Kaya siguro bago ho kayo mag-isip ng kung ano pang maitatanim, unahin nyo muna kakao kape. Yes. Diba? Kasi di ba 3 years, ma'am? Less than 3 years, pwede naman mo nga. Depende siguro sa ano mo. Depende sa pag-alaga. Oo. Pero ngayon, at 18 months, minsan namumulaklak na yung ating kape, no? So, ang kape pati mabilis. kakao meron din. Pero
pinapatikim ka lang muna. Oo. So, after some time, more or less mga 5 years, medyo maasahan na natin yung production natin. Gaano karami ang SSF ng Region 12? Ang SSF ng Region 12, more or less, mga 70 na, no? Pero, ilan? 70. Na-turnover na. 7-0? Yes, na-turnover na natin. Ginoo naman. Bakit naman 70 lang sa laki ng ng Region 12? Yeah, oo. Yung iba na-turnover na natin. Yung iba dyan, medyo, sila na ang nag-ooperate, yung ating mga co-operators. So, depende yun may malakihan, may maliitan, pero more or less gamit na nila yung kanilang mga shared service kasi facilities. Nakita ho namin yung mga shared service facilities na pinakikinabangan ho talaga ng ating mga kababayan. Meron ho dong isang shared service facility na ang kinikater po ay mga PWD. Diba? Katong gahimog kuan ma'am, gahimog sila mga lingkuranan gani. Binibenta ho naman, ang kumukuha ho naman ay mga eskwelahan, mga public school, Ay, doon ka nakakita ng bulag na hindi ho nagpapalimos. Doon ka ho nakakita ng pilay na hindi ho nahihiyang siya'y pilay at nagtatrabaho, hindi ho nagpapalimos. Di ba? Nagtatrabaho ho doon sa shared service facility. Sana ho may mga ganung pasilidad tayo, dumami pa para yung mga PWD na aasistihan ho talaga natin. Pangalawa, yung dati pong itinatapon nating mga bunot ng nyog. Aba, doon sa mga shared service facilities po ng DTI na ipoprocess high value products na. Di ba? Nakakakuha na tayo ng coconut, pit, di ba? Yung basta wala kang itatapon pagdating ho sa nyug. Yes. Di ba? Kaya nasa budget hearing pa ho naman ngayon ang Senado. Tingnan din ho ninyo yung pondong inilalaan natin sa shared service facilities dahil ito po talaga nagpapataas sa value ng produkto ng ating mga magsasaka. Yes, tama po. Ma'am, magkano budget natin for SSF for Region 12? Nako, sa ngayon medyo tagilid tayo for Region 12. Kasi ang natin is talagang malakihan. But this year, meron po tayong shared service facility para sa MSU naman. MSU sa Marawi? MSU General Santos City. Para sa fabrication laboratory naman ito. Pero marami po tayong SSF para sa ating kape, kakao, siyempre yun yung produkto na meron tayo doon. At saka alam ho ninyo, isa ho sa mga ipinagmamalaki natin na mga produkto din ng programa din ng DTI, yung tulong nyo sa mga MSMEs para sa labeling. Yes, packaging. Ang laking bagay nun, labeling, packaging, product development, ayun, then compliance sa food safety requirements, of course. Para maging world-class ang dating, Yes, sige, tama po. po. Hambugan sana to sila. Eto naman, Coco Island product ho naman, dyan po sa General Santos City. Kung dati po ang buko, binibili ho ninyo sa tabi-tabi, nung pagpupunta tayo sa ibang bansa, makikita natin ang buko ba? Iba ang dating, may dala ka ba dyan, Ayan, yan. Paabot nga, ma'am, nung isa, para ma-display natin, Christian, Ito ho ang produkto ng Coco Island sa General Santos ho ito, kasama natin si Christian Stabilio, ang kanilang marketing manager. Christian, magkano itong isang bukong ito? Farmgate siguro, Farmgate muna. Alright, good morning. Magandang umaga, Pilipinas! Alright, so, ang ating Coco Island na Farmgate is nasa 75 pesos. 75 pesos? Yes. Binuang ka ba? Kinukuha lang sa amin 15 hanggang 20 pesos nun sa ang ganitong product namin Pero buo yun, hindi ganito ganito na po. Pero pagka ganito na pala, na-process na, 75 na. Yes po, 75 pesos. Magkano ang isang nito, makina para gumawa ng ganito? Actually sir, ngayon, ang ginagawa natin is naka-manual peeling pa po tayo ngayon. Yes, oo. But coming by February, mechanized na tayo lahat. Kasi we will be having a new production facility which will have 2,000 coconuts per day na production capacity. Okay, kung bibili ka ngayon sa sa farmer halimbawa, hindi pa na process na ganito, magkano na? Around 20 pesos, sir. 20 pesos. 20 pesos. Mataas pa rin, 15 lang minsan sa amin. Usahay gani, ginakawat pa silingan. Ay! Okay. So, ito, yun ang sa processing nyo, nasa mga 100?
Yung 75, finished 75. Yes po. Pero magkano na sa hotel to? Alright, we are actually setting an SRP sa supermarkets natin ng 120 pesos. Nilngiga ba? Yes, oo. But we are shocked because there are some hotels, especially in Davao, na nagre-range na tayo at 200 to 337 pesos. Itong ganito? Yes, per piece. Oh. But we were shocked kasi sir na meron tayong dinideploy na chillers every hotel wherein nauubos in just 2 days. Oo nga daw, si Piolo Pascual nga daw nagpahanap ng ganito eh. Oo. Nung dumating si Angelo rin magpapahanap. Nung dumating si Piolo Pascual naman in Gensan, nagkaroon siya ng morning run, and after ng morning run niya, ito yung ininom niya with the meat. Yeah, it comes with the meat kasi all natural drink tayo, and then hindi siya na-process. Oo nga. Anyway, ang kagandahan dito, Christian, dahil nga po sa lumalaking demand, ang problema nila, Christian, ay supply. Correct. So ngayon, namimigay kayo ng seedling para sa mga gustong magtanim, tapos buyback. Yes. Ayos siya. We actually have a contract growership program with our current partners, and then meron tayong mga additional new farmers coming from outside the region. We have one from Davao to actually supply with us, no? And then also yung mga interested to plant, to grow coconuts of this variant, we are actually giving away seedlings for them. Okay. And then what we can assure them is that meron tayong buyback program na hindi na nila kailangan maghanap ng market for the product because we're doing it already for them. Actually, kahit hindi mo i-buyback, mabili ito. Yes. Dahil yung local supply pa lang nga tinitingnan ninyo, local market pa lang nga hindi pa important. Ang kagandahan mo kasi dito sa variety na ito yung dwarf variety. Correct. Anong experience nyo sa mga nagdaang bagyo? May bumagsak ba? May nasira ba? Usually sa farm namin ngayon wala pang nababagsak. Kasi dwarf siya eh. Correct. 'Di ba? Hindi katulad ng mga tall variety na pagka dinaanan ng malakas na hangin, either nababali o natutumba o nangangalaglag. Sa dwarf variety po wala pa masyado, no ha? Tsaka meron na hong planting sa strategy ngayon na para mas matibay siya, po pwede mong i-cluster yata ng depende, no ha? Paturo ho kayo sa PCA. Kayo ba tie up kayo sa Philippine Coconut Authority? Yes. We do have their support also. Kasi sila may bukod sa libreng binhi din, meron din silang support sa fertilizer. Di ba? Kasi yung mahaba-haba yung gestation, ma'am, bago ka makapag-harvest. Ito mga 3 years din, di ba? Yes, oo. Umabot siya ng 3.5 years. 3.5 years bago mag-umpisang mamunga, no ha? Oo. So, nung una ho kami nakakita ng ganitong klase ng packaging sa Thailand. Alright. Pero meron na pala tayo dito ngayon. Nakita mo naman yung social, ma'am, mura granada ba? Tangtango ni mong pin, hold the pin, tapos press mo ganon, sip-sip na. Yeah. That's actually 3 steps only. Coconut drinking made more easier. So that's remove, press, and drink. So eto lang yan siya kadali. Alright, let's remove yung pin niya, press, ganun lang, and then lagay mo na straw, drink na agad. You don't have to climb up the trees na ngayon para uminom lang ng coconut. Tsaka ang kagandahan nito, anong average sa fruits ng isang buwig? Again, sir? Anong average number of fruits? Nasa 8 to 10 ngayon, sir. 8 to 10, mababa yun. Ang sa amin. Oo. Kasi baka bata pa. Kasi yung akin umaabot na kuminsan ng 12 hanggang 15 eh. Wow. Oo, depende sa paano ho ninyo para ramihin, ha. Yun nga lang, mag-ingat ho kayo dahil baka mamaya mas masipag mag-harvest ang kapitbahay. Okay. Ma'am, ang problema ho natin dito, Direktor, pag pinush ho natin ang gusto ang buko, paano naman yung ibang mga cocoa products natin? Cocoa sugar. Ang laki din ang demand for cocoa sugar. Virgin coconut oil, di ba? So, asa na ito panguhaon to, ma'am? Actually, massive ang campaign ng PCA, no? Sa pagtatanim ng niyog. May mga, na-mention mo na kanina, may mga subsidies tayo, may mga technical assistance na binibigay, pero iba-ibang klase naman ng niyog, ng klase ng niyog actually, ang ginagamit natin para buko, iba naman for cocoa takunan sugar. Yung although may dwarf na rin na takunan ngayon. Yeah, meron na rin. And syempre, yung mga medyo century na or half a century na mga niyog natin, kalimitan yun nagagamit sa kopra. Kasi pahirapan na pagha-harvest nun. But again, ang campaign ng government is nagkaisa tayo, nagtulong-tulong para matulungan natin ang ating coconut farmers. Ayan, okay. So, Christian, pakianyaya yung ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa naghahanap
problema mo talaga, Davao pa lang, hindi mo na masuplayin eh. Di ba? Pero tikman nyo na lang muna, di ba? Para matikman ho ninyo. Ano, may sapat ba kayong stock doon? May dala kayo marami? Yes, sir. We are actually having around 180 coconuts, and then ngayon we are preparing for an additional replenishment also for the event. Ano shelf life nito? Alright, we are happy to announce because 2 months ago, sir, ang shelf life natin nasa 2 to 3 weeks pa lang tayo. Okay. But with the current efficiency sa production natin and a little bit of changes lang, we were able to extend our shelf life to 60 days already. Our target is actually 3 months to be export ready. Yes, because it is our intention in Coco Island, sir, no, to develop products that are globally competitive. And we are very happy that we already have a brand, no, for the Philippines, no, the Filipino ang gawa, and we are proudly Filipino, Coco Island, made by Filipinos for the world. Baka sasama lang, kulang na ito eh. Sa dami ng resort doon, di ba? Di ba, Direktor? Yes, correct. Baka nga sa Region 12 pa lang, sa dami ng mga resort doon, problemahin na natin. Ma'am, ano bang magagandang pasyalan pa ngayon sa Mindanao? Bukod sa... Kasi ang DTI po, in partnership with the Department of Tourism, meron na silang agro-tourism, di ba, na pinopromote. Ang dami na doon. Ang daming agri-tourism resorts. Yes, mga eco-tours. Halos lahat ng bundok na yata may mga resorts, di ba? Daghan na kaayo. And so with the gardens, yung mga agri-sites natin, nagiging tourist destinations na rin. And of course, marami na rin hotels, no? Sa Region 12. So, ayan yung mga captured market natin. And of course, ang daming health enthusiasts natin. Na talagang tinitingnan na, ay, buko pala is napaka-nutritious. Ma'am, kailan ba mag-ooperate yung Lang Airport natin? Kasi magandang tulong din yun, ha? Para mapabilis natin ang transport. Yes, so looking forward, no, na by 2026 or 2027, finally ma-operate. Kasi nagkaisa po tayo na tutukan yung improvement para magiging, kumbaga, pwede nang lumapag yung ating mga eroplano doon, no? So may mga kunting dagdag na lang on infrastructures, then makagawa na tayo, and may may airport na tayo. Sana nga. Yan ho, isam lang, ha? May buntag kay Governor Lala Mendoza, no? Sana nga po maisakatuparan yan by 2026, ano, ha? Kasi mas mapapaikli natin yung biyahe ng mga produkto, di ba? Ang Mindanao ho kasi, lalong-lalo na North Cotabato, kilala po sa mga prutas. Marang, durian, pomelo is nasamlang, pomelo, mangosteen, nakadalasan po nabubulok pagka-harvest season. Di ba, ma'am? Bago lang, lansones. Yung duko namin at saka longkong, hirap na hirap kaming ibenta. Dito 300 pesos per kilo, doon 15 pesos. Tama yan. Ano ba naman katarungan nun, di ba? Yes, So, somehow, pag may airport, talaga mabilisan, pwede madala dito sa mga Metro Manila, Cebu, kasi yung areas na yan talaga is naghahanap ko ano ba talaga yung pinakamasarap na lansones, di ba? Treasures of Region 12, bukas na, ngayong araw na po yan, ngayong hapon, dyan po sa Glorieta. Glorieta Mall sa Makati, ano ho? Tatagal hanggang sa linggo. Ma'am, pakianyaya muli ang ating mga kababayan at siguro kung sino mo yung gusto hunin yung mga pasalamatan, mabanggit na rin ho natin. Yes, So sa mga kaibigan natin dito sa Metro Manila, bisita naman kayo, pasyal naman kayo sa Glorieta. And of course, gusto nating pasalamatan yung ating mga provincial governors dahil sa support, Governor Lala, Governor Jun Tamayo, Governor Pacquiao, and of course, Governor Dato Pax Ali Mangudandato, at pati yung ating mga city mayors dahil sila po ang nagbibigay din ng support, no? So may mga booth rin sila, may mga pavilion sila para ma-develop natin, ma-promote natin yung ating investment as well as tourism na mga potential sa Region 12, and sabay-sabay po tayo aangat para po sa Region 12. Alam mo nyo, kagagaling namin sa perwisyo ng lindol, di ba? 2019, tinamaan ho kami ng malakas na lindol dyan ho sa Mindanao, ano ha? Pero kita ho ninyo, di ba? Matter of years, nag-bounce back at ngayon ho, lumalaban na naman ho sa mga trade fair. Kaya, tangkilikin po natin ito pong mga produktong ito mula po sa Region 12. Director, thank you for joining us, ha? Daghan salamat. Daghan kaing salamat. See you in Kidapawan. Sure, ma'am. Ayan, ha? At kay Christian Estabilio, saan sila pwedeng kumontak sa
inyo for the libreng seedlings and buyback ng mga yung bang pero ngayon namimili kayo outside of your plantation. Yes sir, we actually have 2 additional farms right now. Wherein nagba-buyback na kami kasi there is one farm actually, this is very very a positive to note sir, no, na there was a farm na almost ibebenta niya na sana, but because of our buyback program, he canceled his plans to sell off his land because he was encouraged na meron namang additional income for the farmers niya. Galing. So they can actually contact us sa aming Facebook, no? That's Coco Island Philippines, or they can call me directly at 0927-928-9200. Ayan, lalong-lalo na yung mga order siguro, Yes, ng bulto, yung bultuhan. Pero kung isa-isa lang, pumunta na lang kasi Glorieta. Kung kayo naman interesadong bumili nito, hanggang ilang piraso bang pwedeng bilhin ng individual buyer? As much as they can, Bahala sir. sila. Yes, Okay, sige. They can actually order from us and then we will deliver it to them. Door to door. Sige. All Good right. luck. Thank you. Treasures of Region 12, dyan po sa Glorieta Mall ngayong araw na ito hanggang Linggo. Tangkilikin ho natin itong mga produkto mula sa Region 12. Si Regional Director Flora Polito Gabonales mula po sa DTI Region 12 at saka si Christian Estabilio ng Coco Island dyan po sa General Santos City. Daghang salamat po sa inyo. Thank you. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga, pero eto ho naman, isa din pinagmamalaki ho sa lalawigan ng Quezon. Pero ang mga planting material nito, malamang galing din ho sa Mindanao, galing ho Davao, Eto ho yung binabanggit nating tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang kanilang consultant po, taga Kidapawan, si Jack Sandique. Kita ho ninyo, ini-export ho namin hindi lang produkto, pati ho expert isinishare namin sa mga lalawigan. Si Jack Sandique kasi ma'am, consultant ni Dr. Helen Tan doon sa production nila ng kakao o pagtatanim. Ayan. Nag-birthday kahapon si Jack Sandique. Jack, happy birthday. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material, hinakot po galing Davao para maitanim sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sa bawat pagtangkilik ko natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tatanong doon sa tangerine chocolate. Ito po yung contact number nila, 0919-095-5935. Ayan binagalan ko na, 0919-095-5935. Mahiwagang tunog! Ito ho naman ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 5,000 piso. 5,000 po ang halaga ng ating mahiwagang tunog. Habang kayo nagsashower gamit ang Shield Bath Soap pa, siyempre, nakatutok ho, sa atin ho dito sa DCRH. Eto na, ang mahiwagang tunog. Ayan. Yung isang item na hinahanap natin ay isang bagay na mahalaga pero hindi basta-basta na ibibenta. Ayan, Tapos, anong gawa ng material? Hindi baril. Uy, non-violent kami dito. Ano ba kayo? Hindi ho baril. Basta isang mahalagang bagay pero hindi basta-basta na ibibenta. Kung sasali kayo sa mga competition, usually, importante ito sa mga panahon ng mga competition. Ayan, Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kung kayo po isasali naman sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Basta yung pangalawang item na hinahanap natin, importante din po, madalas nakikita po yan sa mga airport, sa mga bahay, sa mga opisina. Ayan,
Hulaan nyo, di ba? Pag nagbigay pa tayo ng dagdag na clue, baka hindi umabot ito ng 100,000 piso. Maganda umaga, Pilipinas! 37 makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultamayo. Ano bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po yung napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang sabi ho naman dalubhasa, yan daw po yung commander ng ating immune system. Kaya naitataboy nito yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya pagka tayo natulog, nagkaroon tayo ng malalim na tulog, umabot tayo dun sa punto na nananaginip na tayo, nakakapagpapahinga po ang ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng panibagong sigla, panibagong lakas. May panibago tayong resistensya sa pagharap sa panibagong bukas. Ayan, ha? Kaya nga po ang sinasabi ho nila, pagka tayo nakatulog ng maganda, syempre maganda din gising mo kinabukasan. Ayan. Pagka magandang gising, magandang tulog, alang tigyawat. O di, pagharap mo na sa langit, pogi ang dating mo. O, di ba? O, kaya kinakailangan po tayo nag-uultabayo. Kung may mga katanungan pa kayo, po pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmet Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Pero wag natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Justice Max de Leon, good morning. At sa lahat ng ating mga suki na nakatutok ngayong araw na ito, magandang umaga po, lalong-lalo na sa mga suki natin dyan po sa Japan, Ohio gozaimasu, sa ating po mga suki sa Taipei, Taiwan, at pati na ho dun sa mga nakatutok sa atin dyan po sa Europa. Ha? Magandang umaga po sa inyo. Oras mo na sa buong Kapuluan, 39 makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 5:45 sa mga pupunta ng Star City. Ngayong araw nito, dami na naman puntahan tayo ng Star City. Magbawa ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures kasama na natin. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Sir Brian. Ay, teka, walang audio si Brian. Brian, good morning. Ayan, nakamute. Ayan, okay. Sir Brian, bakit ba important? Kasi ito laging pinagtatalunan, yung expiration date, at saka yung mga label. Marami sa ating mga kababayan, hindi naman nagbabasa ng label. Unang-una, bakit importante ang label sa mga gamot at sa mga pagkain? Kaya nire-require ng Food and Drug Administration yung mga proper labeling na tinatawag natin is to ensure, number one, public safety pa rin yan. Gusto masiguro ng Food and Drug Administration na yung mga pasyente natin are consuming yung mga produkto na well within the standards ng kalidad at effectiveness nga. So for example, kung Angel, na magkakaiba yan, usually you would see in the labels of food and food supplement, pharmaceutical product, either expiry date or consume before. Sa mga ibang devices naman natin, best before, yung mga ganyan. But ano ba yung purpose nito? Siguro it's more of the purpose. Sinasabi ng FDA na itong produkto na to, if it's expiry date, garantisado yung visa niya up to that date. Okay. So ano yung basis ng guarantee ng visa or galing ng isang produkto before the expiry date? May tinatawag kaming stability testing. So, ibig sabihin, bago yan nire-register sa FDA, pinapakuha namin yung nutrition facts nga and all of those, nutritional analysis, ano yung content niya, and then ilalagay yan sa isang environment na ina-expose siya in humidity and all of those things, natural environment, and pinapatagal talaga siya na nakastay, tapos tinetest yan. May periodic test yan, okay pa ba siya
tama pa ba yung content niya based on the claim. So pag sinabing 100 mg pa rin yung active ingredient mo, after 6 months, after 1 year, after 2 years, 100 mg pa rin ba yan? Kapag nakitaan niya na nagkakaroon ng decline or hindi na pasok dun sa threshold, dun na dinedetermine ay hanggang ganito yung expiry date. Siguro kung mapansin lang din natin. Ganong kahaba? Sir Brian, ganong kahaba yung testing na yun? Oo, stability testing. May tinatawag kami accelerated. So, ibig sabihin sa accelerated, parang ini-increase mo yung environment. But usually, yung conditions, no? Parang ina-expose mo siya sa mas harsh condition. But usually yan around 6 months to 1 year pa rin yan. Now, nagre-retain pa rin kami ng sample niyan after na ilabas sa market. So makikita nyo, most of the products in the market, mga 2 years lang yan. Upon manufacturing date, mga 2 years yan. After 2 years yan, i-re-evaluate namin yung sample na naiwan sa laboratory. Okay pa ba siya after 2 years? Pag lumalabas na after 2 years, okay pa siya, sige, test natin ulit after a year. Pag napatunayan na after 3 years in the storage natin, okay pa rin siya, i-increase yung expiry date. So it's basically for the protection of the consumers, of the patients, why an expiry date is written there. And why there are times na ini-increase yung expiry date. Kasi ibig sabihin, napatunayan sa pag-aaral na pwede pa. Now, ang laging argumento kasi niyan sa expiry date is, hindi tumatalab pa rin naman kasi siya after expiry date. Well, let's be honest, totoo naman, possible, pero hindi ka na garantisado, wala na siyang guarantee from the manufacturer. Kasi ang sinasabi ng manufacturer, effective siya at safe siya up to that date. After that date, kapag ginamit mo siya, may hindi magandang nangyari sa'yo, ay call mo yan. Kasi ginamit mo siya eh. Kung merong hindi maganda, hindi ka nasagutin ng manufacturer, technically speaking, dahil you use it beyond the expiry date na sinasabi nila hanggang dito lang siya. Pati dilata, ganun din. Ganun yung prinsipyo nun. Kasi sabi nila, hanggat hindi nabubuksan yung dilata, okay pa naman siya. Wag lang may dent. Correct. Oo, pag may dent kasi may mga leakage siya ng iron. But yes, tama, ganun din yung prinsipyo nun. Parang, siguro para mas maintindihan ng mga tao, no? Halimbawa, tinapay. Usually, nakalagay dyan, 1 week, 2 weeks ang expiry date. Correct? Well, totoo naman, pwede mong gamitin, kainin yan after 2 weeks. Pero visibly, kasi makikita mo kung may amag eh. Right? So, pag hindi mo na kakainin. Maraming gano'n. Pag sobrang tigas na niya, ibig sabihin, hindi na siya pwede. So, gano'n din sa mga produkto natin sa merkado. Sinisigurado lang yan na hanggang ganito kasi based on the test. So, kung tatagal pa, wala ka ng guarantee from the manufacturer, but it can still be effective. But, again, for your safety, you follow what's in the label. Kaya dapat binabasa ho ninyo yung label. Sa mga food supplement, ganoon din ba? Meron bang ano yung best before o expiry date? Expiry date. Pag sa mga food supplements, pharmaceutical products, that's expiry date. Hindi consumed before. So, halimbawa, Kong Angel yung Ultabio, it went through stability testing. So, lumabas na hanggang ganito, okay siya. Ngayon, may ongoing pa yan na pinag-aaralan pa kung kaya pang mai-extend by another year yung expiry date. So, that's how it is. So, nabanggit namin, Kong Angel, diba, in the coming months, we will be releasing another product. It's undergoing stability test ngayon. So, hindi kahit gusto namin siyang ilabas, what we're saying is we want to go through the process, ensure the safety of the public. So kasi di ba may mga argumento kahit sa ibang bansa, di ba? Sa military nga daw ang dami-dami hindi nagagamit nila mga gamot pero dahil hindi naman nabuksan, pwede pang gamitin. Totoo naman, pwede pa rin. Pero yung efficacy hindi na ginagaranti nung manufacturing. Kumbaga para na siyang use at your own risk. So halimbawa may giyera, may calamity, there's a higher risk also for you to get infected. So might as well use it. Parang ganun. Ayun. Okay. Anyway, kung may mga concerns pa ho kayo, lalong-lalo na tungkol ho sa expiration, ang mga dalubhasa ho natin mula sa Theoxis Health Ventures, naka-standby po dyan. Mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Para masagot ho ng ating mga eksperto. 0917-110-6580. I-text nyo lang ho para nang sa gayon hindi naman mag-crowd yung linya. Sir Brian, thank you for joining us this morning and thank you for educating us. Salamat po. Ingat.
Si Brian Posadas, isa pong dalubhasang parmasista. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, 42 pesos daw po na kilong ng bigas mabibili sa Cartimar. Uy, nagrereklamo yung mga retailer, nalulugi. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuya Angel, good morning. Mas mura ng piso sa 43 pesos kada kilong bigas na pangako ng Agriculture Department ang mabibili dito sa Cartimar Market sa lungsod ng Pasay. 42 pesos ang kada kilo ng regular milled rice pero may isang retailer tayo nagkapanayam ang nagsabing lugi sila sa ganitong presyuhan. 44 pesos daw kasi kada kilo ang hango nila sa butil doon sa Binondo, Maynila, pero kinailangan nila itong ibenta na mas mura dahil kasama raw yung kanya misis sa market leaders na pinulong ng DA. Gayunpaman, hindi umano magtatagal ang 42 pesos sa kanilang tindahan dahil halos wala na nga silang kinikita, gastos pa doon sa supot na kung minsan pinadodoble pa ng consumers. Mas makabubuti nila kung mismong pamahalaan ang magsusupply ng murang butil upang maibenta nila sa mas mababang presyuhan. Ang ilan namang nagbebenta ng 42 pesos dito sa pamilihan, 39 pesos kada kilo ang hango nila sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, mas mahal naman sa 48 pesos ang kada kilo hanggang 56 pesos kada kilo ang well-milled rice habang 60 ang pinakamurang imported. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. 6 na minuto na lamang bago mag-ASES ang umaga. Umaga sa mga Pilipino dyan po sa Oslo, Norway. At magandang umaga din sa mga taga-Binangonan, Rizal. I-check ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Meron ho silang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse po yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ito yung kagandahan dito pagka may balcony ka sa umaga, no ha? Gusto mong gumising ng maganda, no ha? Paglabas mo ng balkon, sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako, ang Coast Guard at ang Armed Forces na kompleto ang panibagong resupply mission sa Yungin Shoal. Samantala, ang AFP naman nagpapasaklolo sa MMC kontra sa malign influence ng China. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, kapapasok lamang na balita, tagumpay ang pinakahuling rotation and resupply mission sa Yungin Shoal nang walang nangyayaring untoward incident. Ayon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, nakakompleto nito katuwang ng Coast Guard ang panibagong paghatid ng prorbisyon at pagpapalit ng mga tropang nakaposte sa BRP Sierra Madre. Sa inisyal na unap ng AFP Public Affairs Office sa pangunguna ni Colonel Sergio Sterilidad ngayong umaga, walang untoward incident na nangyari sa operasyon. Isinagawa ang RORE mission mula ng pinakahuling operasyon noong September 26. Sa ilalim na umiiral pa rin pakikipag-usap sa China, napahupahin ng tensyon sa nabanggit na teritoryo. Samantala, nagpasaklolo ng ang AFP sa Metro Manila Council para sa kampanya laban sa fake news at iba pang kung tawagin ay malign influence ng China pagdating sa West Philippine Sea. Umapilang Office of the Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations o J7 ng AFP para paigtingin pa ang information drive at recruitment ng mga military reservists sa gitna na umano'y foreign interference activities hanggang sa level ng barangay. Bilang tugon, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Ortiz, hihingi sila ng kopya ng Murillo Map sa AFP para ipaskil sa kanilang tanggapan at iikot sa mga lokal na pamahalaan sa Maynila. Gayon din ang recruitment process na magiging topic na agenda ng Regional Peace and Order Council. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ano po, paalam na ho tayo, ha? Susunod na po ang 2x2 sa Tang-ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po sa magaling na writer na si Jean-Jacques Rousseau. Ang sabi niya, man is born free and everywhere he is in chain. Ang naman, ano ha? Pinanganak tayong malaya pero nung tayo lumalaki, tayo po ay nakakadena sa maraming mga paghamon, kasama na dyan ang utang na kananasan pinapasa ng marami sa ating mga kababayan. Maganda umaga, Pilipinas! 2x2 in just a while, 1 minuto makalipas ang ACS na umaga.